Yun, sabi niya, recording in progress. Alright. Up, up, up. Climb, climb, climb. Ayan. In-introduce tayo for last Sunday sa isang karakter sa Bible na um, kilala na nating lahat. No? Jacob. So, a man named Jacob, natuto siya na seryosohin ang kanyang paglakad sa but he learned it the hard way. Right? So, nakita natin kung ano yung mga pinagdaanan niya at yung buhay niya bago niya makilala ang Panginoon or bago niya ma-encounter si God. Sabi doon, he went through life and deceiving. Ayan. Oh, also, tinrick niya rin or kanyang father, which is si Isaac, para makuha niya yung blessing ng firstborn son. And also, dinisip niya din yung kanyang kapatid na ibenta sa kanya yung birthright. So yan ang history ng buhay or record netong si Jacob. Ayan. Tapos yung anak niya si Joseph ay yung kanyang mga kapatid sa ibang lahi. Kumbaga nagselos sila sa kanya. Alright? May lumabas. Si Jacob din, so na-encounter niya si God, he wrestled with God, and then na-encounter niya ang Panginoon na siya ay tumatakas, and then God renamed him as grabber and schemer, yun yung name ng kanyang pangalan. Siya ay tinawag na Israel, no? To persevere to rule. So, ang Panginoon ang nagbago yung kanyang reputasyon. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng identification, no? Mula doon sa pagkakapanganak niya, sabi niya, hindi, grabber ako kasi nung pinanganak siya, kambal sila, hawak niya yung heel ng kanyang kapatid, no? At simula noon ay nakita na si Jacob, parang akong tumatakbo, kailangan ko na mag-exercise. Hinihingal ako. Ayan, so si Jacob ay nagsimula ng buhay na nagdi-deceive siya or nag-gain siya ng opportunity from other people, especially sa kanyang kapatid. Ano? So, ayan. Ito yung mga napag-usapan natin kay Jacob. Today, we will still be talking about Jacob. Si Jacob pa din naman. So, yung mga ganap sa buhay niya, but this time in a different lens. No? Last time, we talked about prevailing with God, how he wrestled with God, how God redeemed him and renamed him. Right now, we're going to talk how God heals, no? Yung mga dysfunction sa kanyang pamilya. Healing for homes. So, for this morning, God heals families from dysfunctions. Can we all stand and let's just pray before we actually begin? Ayan, sige po, tayo po tayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Salamat na kami ay narito ngayon para magpuri at magsamba. Salamat sa natapos na linggo. Salamat sa favor, sa blessing. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa faithfulness mo sa amin at sa aming mga pamilya. Ngayon po namin na ngayon ay ihanda mo ang aming puso sa iyong mga salita, that you would penetrate our hearts with your word, and let your Holy Spirit, God, comfort us, speak to us, Lord, and Lord God, challenge us, Panginoon. Maraming pong salamat. Let every heart's God and mind be captured and be obedient to Christ this morning. Thank you, God. We bless you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, we can all sit. Parang ako nag-jogging, hinihingal. Ito ata pag overweight ka na. Ayan, healing for homes. God heals families. So, tanong natin ngayon is, ano ba ang ibig sabihin ng functional family? Sabi ng kanina nung title natin, no, God heals dysfunctions in the family. No? Pag sinabing dysfunctional family, ano ba ang ibig sabihin nun? So, I had some information that I will be sharing. So, kinuha ko to doon sa isang market namin before, sa Glorious Hope. And also sa ibang mga articles na nabasa ko while studying itong ating pag-uusapan ngayon. Sabi dito, a dysfunctional family. So from the word dysfunction, ibig sabihin hindi na ayos. Kasi pag functional, nagagawa niya yung dapat niyang gawin. So pagka may electric pan, hindi ibig sabihin ito ay dysfunctional. Hindi siya gumagana. Alright? So ganoon din sa isang pamilya. So what is a dysfunctional family? According dun sa Glorious Hope Manual, sabi dito, a dysfunctional family is one that is unable to carry out its function of promoting the emotional, physical, and psychological well-being of its members. So ang isang dysfunctional na pamilya daw, di ba, ay yung hindi kayang mag-function
Hindi niya ma-provide yung pangangailangan ng isang pamilya, which is yung sa aspeto ng emotional, physical, and psychological well-being ng bawat isa, ng mga anak, ng mga magulang, ng mga kapatid. Okay? So yun yung ibig sabihin ng dysfunctional family. Hindi siya makapag-function ng ayos. Sabi din dito, it's a family where conflict, misbehavior, and abuse happen on a continuing basis. No? So, laging may away. Oh, I think conflict exists in every family. But it depends on how each family address conflict. Paano ba nila hinahandle? Kasi yung ibang conflict talagang away lang, suntukan, namang nangyayaring pagkakaayos or reconciliation. Alright? Mamaya-maya, kaya pa naman ng ating microphone. Sige. So, that functional family. So, kung nakakuha rin ako ng mga signs or how can we say that a family is functional and even dysfunctional according naman dun sa Psych Central na aking na-search. Sabi daw sa American Academy of Pediatrics. Alright, nasa psychological ano tayo ngayon. Sabi dito, ang functional family daw ay ganito. It enjoys spending time together. Sabi doon, they are able to have fun together despite daily responsibilities. So, ang isang functional na family daw ay na-enjoy nilang mag-spend ng oras sa bawat isa. Ano nangyari? Ay, ang galing. Napindot ako. Ayan, na-enjoy nila yon kahit na may stress sa pang-araw-araw nilang buhay. Kunyari, sa mga trabaho, sa mag-asawa, sa mga may pamilya, may magulang, may kapatid. No, na-enjoy nila yung presensya ng stress. Hindi ito yung, okay, enjoy tayo kasi wala namang, parang yung stress, huwag nating pansinin yan. No, hindi siya gano'n na isinasantabi lang nila yung mga stresses. But despite the stress, they enjoy spending time together. Ano lang tayo dito, quick recap lang or quick sharing lang about functional and dysfunctional families. And pangalawa is rules and roles. So, walang kumukuha ng role ng kung sino. Halimbawa, pag may hindi nagpa-function na parent, minsan yung panganay, siya yung kumukuha ng role ng pagiging parent. O magtrabaho ka na, yung bata pa lang nagkatrabaho na, bata pa lang nag-aalaga ng kapatid na mas nakababata. Dalawang kids dito, no kuya, yung nagbebenta ng ice candy, yung ating Buko Brothers. No, Ice Buko Brothers. So, ayun, mga bata sila pero they have to sell para meron silang makain. Which is the role dapat ng parents. So, ang isang functional family, alam nila yung role nila as bata, maging bata. They don't need to understand kung ano yung pinagdadaanan ng parents nila. Kasi mga bata nga sila. Alright? So, what's ano dapat nila ginagawa? Dapat nag-enjoy sila, naglalaro sila, nag-explore sila, nag-grow sila as bata. Pangatlo is they have embraces mutual respect. The adults are respected as the people in charge, but children are also respected as individuals with their own personalities and desires. So every child is treated equally and siblings aren't made to compete. Okay, so hindi pinaglalaban yung mga kapatid. Uy, tignan mo yung ate mo. Nakapasa dito, dapat dito ka rin mag-aral ng college. No? Yung ate mo nga, nung nag-aaral ng college, tapos ikaw hindi ka magpa-part-time. Parang ako yun. Alright, so dapat merong mutual respect. May respect sa magulang, hindi yung parang tropa-tropa. Hindi ganun, okay? Meron pa rin respeto ng magulang. Pang-apat, sabi doon, does not have abuse and neglect. Nauupuan or na-address sana. Yun yung ideal ng functional family. Na-address sana yung pangangailangan ng mga anak. Walang nananaglect, walang napapabayaan. Minsan kasi, sa kabisihan ng trabaho, for some of us na mga young adults building their own family, no, pag nag-anak tayo, magandang makita rin natin to. Na minsan, kung may pera tayo, marami tayong pera, malaki sahod. No, sige, papaaralin kita, bibigay ko lahat ng pangangailangan mo sa pananalapi. Pero hindi kita emotionally at psychologically, hindi mo nabibuild pala yung anak. Hindi pala yung tama. Alright? So, walang dapat daw. Pang-lima, engages in healthy conflict. So, may conflict nga, pero healthy proseso. And celebrates individual differences. So, iba-iba ng personality, may introvert, may extrovert,
may gustong mag-perform. Minsan kahit introvert, sino rito yung pinasayaw na sa mga bisita? Uy, magaling tong anak ko kumanta tsaka sumayaw. Sige nga, giling. Di ko alam kung meron ng pinasayaw sa inyo. Wala pa. Sige, good, good. Pero yon, a family or functional family, it celebrates individual differences. No? Kahit na may magkakaiba at may iba't ibang goal, di mo kailangan sa isang, yung pangarap ng tatay ay dapat pangarap ng anak. Magdoktor ka kasi hindi ako nakapagdoktor. Magpastor ka kasi sablay ako na pastor. No? Alright? So, hindi dapat siya ganon. We have individuality, we have differences according dun sa functional. And this functional naman, sabi dun, emotionally unavailable. Or caregivers are emotionally unavailable. They might be cold and withhold physical affection. Pag, alam mo yun, hindi kayang umupo sa nararamdaman ng anak, ano ba yan, iyak ka ng iyak? Umiyak ka, galing ka sa nakipag-away ka o may nangyari sa school, and then you're down. Instead of addressing nararamdaman mo, what the parents do is dinidismiss. Ano ba yan? Parang di ka lalaki. Lalaki ako. Alright? Parang dinidismiss. Emotionally unavailable. It could be that they have the authoritarian parenting style daw. Hindi, ito dapat lang. Sabi doon, children should be seen and not heard. Ay, yung anak dapat nakikita lang natin yan pero di necessary na pakinggan. May mga ganong klaseng parenting style daw. Yung iba naman, sadyang hindi nila magawa kasi nga busy sa trabaho. Wala nang maibigay. No? Sino sa atin yung madalas na sa trabaho? Pag nag-anak tayo, ingat-ingatan na natin. Okay? Kasi wala tayong maibigay. Give what we do not have. How can you give emotion and love if you are so drained with your work and stresses para lang kumita ng pera, para magbayad, maintain yung buhay. Okay? Ganun yung nangyayari. These circumstances don't leave parents much nourish their children's unique emotional need. So yun yung emotionally unavailable na parents. Medyo sensitive yung magiging pag-uusapan natin. It will really somehow ang ating mga karanasan sa pamilya, no? Pwede siyang magbigay ng mga inner hurts or pain natin. But ang prayer natin is that if God is aware of these existing dysfunctions sa ating buhay mismo at sa ating mga pamilya, ay magawa nating isuko sa Panginoon ito at hayaan natin ang kagalingan ng Diyos ang dumaloy at magbigay sa atin ng pag-asa sa mga ganitong sitwasyon. Amen? Ayan. Pangalawa, sabi dito, addicts and enablers. So, ito yung mga may substance abuse na. So, because of so many things, stresses and everything, yung mga parents or caretakers ng mga bata, hindi sila naalagaan kasi nakafocus sa ibang bagay. So, they want to escape the reality, the stresses, and just take yung mga substance na tinitake nila, sometimes drugs, sometimes vices like alcohol or cigarettes, no? Para lang pagtakpan yung kanilang mga stresses sa buhay. Ang sabi dito, addiction might be an open secret or extremely obvious because it prevents the individual from keeping a parental duties. Ayan. So dahil sa mga bisyo na yon, hindi sila makapag-function as parent. Right? And sabi dito, high conflict and abusive families. So kanina sabi dito, no, engages in healthy conflict, ganoon daw yung functional family. Dito naman, high yung conflict. Sabihin, konting lang nag-aaway na. Ano ba yan? Klaseng pamilya ang kinalakihan ninyo? O kayo ba lumaki sa mga silent treatment family na sinin hanggat hindi nagkakaayos? O dun sa mga nagsisigawan? Ang almusagawan. Hindi ko alam kung may ganun tayo na family. I don't know. Sabi dito, in violent families, arguments, criticisms, and abuse are regular occurrences. Simply put, the parents in these families are out of control. They may be rageaholic. Wow, may ganun palang word. Rage. Who take out their personal problems on their children and each other. Yung stress ka sa trabaho, may nangyari, hindi nakuha yung deal, hindi nakapagbenta, natanggal sa trabaho, yung stress nilalabas sa asawa o sa mga anak na wala namang kamalay-malay. Okay? High conflict and abusive families.
isa lang to, or actually tatlo lang to dun sa mga traits na pwedeng makita sa isang dysfunctional families. No? Sabi mind, yung mga sources na pinagtinginan ko. Okay. Hininga lang naman ako sa, nag-rap ata ako dito. Ayan. So, yun ang pamilya na, kumbaga, yun yung dysfunction sa family. Ang kanina, ang topic natin is that God will functions in our family. Let's look again dun sa character na ating pinag-usapan. Si Kuya Jacob natin. Alright? Si Kuya Jacob, sa buhay niya, ang dami niyang ginawa. Sabi doon, deceit runs in his family. Ang lilin lang ay tumatakbo sa kanilang pamilya. There are times na si Abraham, panggap na kapatid daw niya ang kanyang asawa nung pumunta sila sa isang lugar. Naulit din yung ganong senaryo kay Isaac. No? Si Jacob naman, ganun, niloko niya rin si Isaac para si Esau, yung kapatid niya. So, early in his life, nasa buhay ni Jacob, at yung pangalan niya mismo means deceiver or grabber. No? So, may dysfunction din sa family ni Jacob. Sa kanilang magkapatid, dalawa lang sila, kambal pa, favorite ang kanyang kuya. Tatay. Though favorite din naman siya ng nanay, no? Yung favoritism po ay isa din sa mga dysfunction sa family. Kaya sabi nga ni Pastor Sur last Sunday, no, pag nag-anak tayo, wag sana tayong magkaroon ng favorite, no? Na ay dapat ito, si ganito, si kuya. Okay? So Jacob deceives Isaac, and then si Jacob eventually diniceive siya ng kanyang uncle. Na imbes na 7 years lang ang magsaserve siya doon para magkaroon siya ng wife, which is si Rachel, umabot ng mga 20 years pa. Ganyan. Ganon. And then, sa buhay natin, so dinisip niya yung uncle niya, nagkaroon siya ng asawa, naging 4. Tapos, doon sa family niya, sinabihan siya ng Lord na bumalik doon sa lupa nila, sa promised land nila. Okay? And then, sabi din ng Lord na makipag-reconcile sa kanyang kapatid na si Esau. So, by that time, nung imimit niya si Esau, si Jacob ay may mga palak na siya. So, nasa 90 plus years old na siya ng time na yon. And then, sa mga sa buhay niya, may karoon siya ng turning point. Ang turning point ni Jacob is that when he encountered God, and when he God, no? Yung kinukwento nga, yung pinag-usapan natin last Sunday, na naging iika-ika si Jacob, na bali yung hip niya, and then hindi niya binitawan yung angel of God. Sabi nga, yung parang representation ni Jesus Testament, na sabi niya, di kita pakakawalan hanggat di mo ko binibless. Ganun yung pinakita ni Jacob yung kanyang desperate plea, Panginoon. So sa turning point na yun, doon nagkaroon ng mga pagbabago sa buhay ni Jacob. Right? So, sabi dito, ito yung kanyang timeline sa mga anak niya. So, nagkaanak siya. Ito yung first 4, tapos another 4. Si Joseph, pinanganak na ng mga 97 years old siya. So, before niya i-meet si Esau, ay mga bata-bata. Siya yung youngest. Wala pa si Benjamin nun. Parang baby pa lang o di pa siya anak. So, bago siya bumalik sa Canaan para i-meet si Esau at makapag-reconcile, around 90 years, it takes Jacob 90 plus years for take God seriously. Tayo ba, are we going to wait 90 years? I'm 31, may 60 pa ako. Ay, 59. Mag-aantay ba tayo ng ganung katagal? Ayusin natin ang ating paglakad sa Panginoon. I don't know how old are you. I don't know kung isipin natin na mabubuhay tayo na kagaya ni Jacob na mag-aantay ng 90 years para lang ayusin ang ating buhay sa Panginoon. Hindi naman siguro, no? Alright. Alright. So, nagkaroon ng turning point sa buhay niya si Jacob, and then, little by little, his family was healed by God. Pero hindi agad-agad nawala yung mga dysfunctions. Later, we will see. Bakit ba may dysfunctions? Bakit ba nagkakaroon ng mga dysfunctions sa pamilya? Ano nga ba kaya talaga ang dahilan ng mga dysfunction sa family? No? Is this? Kinuha ko lang to sa sinabi ni Pastor Sula Sunday. Sabi doon, sin caused
as defects and dysfunctions. Ang kasalanan ang nagdudulot sa atin ng mga defects din natin and dysfunctions. No, yung dysfunctions nangyari yan nung tayo ay as bata, sa mga pamilya natin, iba't iba ng parenting kulang natin, they don't know any better naman kung paano mag-parenting. Ginagawa lang din nila kung paano sila pinalaki. So kung sila ay pinalaki sa palo, papalakihin din palo. Tayo na lumaki sa palo. Pwede po tayo mag-change ng mic, Kuya Penny, para di tayo choppy. Thank you. Ayan. Tayong lumaki sa palo naman, minsan, hindi na natin gustong i-replicate mga ganun tayo. This will break sa akin, parang ganun. This will end in me. But in reality, the cause of all of this is sin. No? Simula kay Adan at kay Eva nung sila ay Thank you, Kuya Pen. Nung sila ay sumuway sa no, eventually yung kanilang mga anak, 'di ba? Si Cain at si Abel, the first murder in the Bible, 'di ba? Ng magkapatid, nagtatagisan. Yung isa hindi tinanggap ng Lord kasi hindi tama ang kanyang puso. Sin cause in us defects and dysfunction. Hindi ko alam kung sa mga nabanggit ko kanina na mga functions ay maisip natin na hindi kasalanan kasi ng nanay ko kaya ako ganito. Yung ugali ko kasalanan ng tatay ko. O kaya hindi kasalanan ng lola kasi ganun sila pinalaki. O kaya sino pa? Yung mga lolo sa tuhod, ganyan. Okay? Pero in reality, it caused by sin. No? Sabi dito, in Romans 3:11-18, there is no one righteous, not even one. There is no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips, their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and in the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. No, ito yung nangyayari sa mga tao o sa tao na na-break dahil sa kasalanan. It's because of, that's why we need Jesus, because lahat tayo ay nagkasala at some point in our lives. It could be because na ginawa sa atin, sin ng ibang tao, o kaya sin natin. Tayo mismo na kasi ginawa din natin to sa iba, binawi natin, no? So one of the reasons of dysfunction is this, no? Dahil sa kasalanan. And we know that we cannot resolve sin on our own. Hindi tayo yung, magsimba ako ng Sunday para malinis yung clear na. Tapos, clean slate, tapos Monday, yung panibagong kasalanan na naman. Right? Only Jesus can cleanse us from our sin. And yun din yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay namatay at nabuhay para sa atin. Amen? The enemy wants to destroy the family that God instituted. Ng pamilya. Sinimulan niya kay Eva at Adan, nagkaroon sila ng anak. Basic. Family is the what? The basic unit of society. Tama ba ako doon? Naalala ko yun sa school eh. Kailan ba diniscuss yun? Anyway, so yun ang bumubuo ng ating family units. The basic unit. And God instituted the family since Satan, our enemy, hindi niya kayang atakihin si God ng diretso, atakihin niya yung ginagawa ng Panginoon. So gusto niyang sirain yung pamilya na tinalaga ng Panginoon. Sabi dito, the thief comes only to steal. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Ang gustong gawin ng kaaway, to steal, kill, and destroy. Walang goal, kundi yun. Kaya ang uno niya tinatarget ay ang mga pamilya. Kung mapapansin natin ngayon, I think most of us or some of our friends have experienced or living in a broken family setup. No, it could be that a father or yung mother ay may ibang kinasama. It could be na namatay or any reason para magkaroon ng breakup or broken family. No, my parents are they separate. Isip ko yung word. Naghiwalay nung ako ay magka-college. No? Si mama nagpunta ng Cebu and then si mama nagstay dito sa Manila. And yan, isa sa mga na-experience ko din. Yung iba naman, paano atakihin ng kaaway ang pamilya? Teenage pregnancy. Still because of sin.
mayroong mga bata na hindi naman maging magulang, pero dahil sa attempt sila, guide sa kanila, o kung meron man, ay still bumigay sila at nagkaroon sila ng pamilya, yung pinubuo nilang pamilya, they are not prepared, they are not ready to have a. Why? Because they are 14, 13 years old. At alam natin na hindi yun yung gusto ng Panginoon. Sex is a gift from God, and dapat, kumbaga yung wrap up nun, yung wrap nung gift na yun is yung marriage. Dapat inside the marriage. Parang ganun. Alright? Pero nangyayari yan ngayon sa atin. Minsan may addiction. So, Satan is so strategic. Sabi nga, si Satan daw ay 24/7. Pero tayo ay sana hindi tayo maging mga part-time Christian. Tayo, kay believer ako ngayon, I will worship God. No? Meron tayong kaaway na tumatakbo, nagtatrabaho para sirain ang ginagawa ng Panginoon. Sabi rin doon, minsan domestic abuse. Nung pandemic, dumami yung reports ng domestic abuse because people are locked in their homes. Which is ideally, kung iisipin natin, ay ang saya kasi yung pamilya magsasama-sama, kakain ng sabay-sabay, pag-bonding, magkakilanlan sa isa't isa. Pero, in reality, may mga nangyari na nagkakasakitan, parents or mothers are not, may mga battered wives and anything. Ito sinisira ng kaaway ang mga pamilya. Before, the family is composed of father and mother and children. Ngayon, father, mother, ng kaaway ang pamilya. And what he do is that, hindi niya sinasabi na, mali ito, tapos ito yung gawin nyo. Kundi, ginagawa niyang normal. As long as there's love in the family, as long as they can, itong mga batang ito, no? Sobrang na-distort design. No? It's all because of sin and because of the enemy na laging nakaantabay. Sabi nga, is like a lion, no? Waiting to devour us, for us na may maling lang siya. Ganun ka inaatake ng kaaway. Meron tayong kaaway na target ang iyong pamilya. No? Hindi ko alam kung how would you respond to that, na malaman mo na may tumatarget sa pamilya mo. Weak ka ba? Na may pumatay sa aso niya, labas siya ng arms, bumalik siya sa buhay ng mamamatay tao siya. Tapos, sige, ginaatake mo yung pamilya ko, ito na lang yung remembrance ko sa asawa ko. Tapos, nag-revenge siya or nag-retaliate siya sa kalaban niya. No? What if it is you and the enemy is attacking you, your family, with these dysfunctions, with all of these apologies and everything na nag-go around us, no? Are you going to take arms? Really, na kumuha ka ng baril at kung sino-sino yung barilin mo. Sabi nga ng Bible, our enemy or all is in the spiritual realm. It's not in the flesh. Amen? Ginaganahan na ba kayo makipaglaban? Kasi may atake sa pamilya nyo eh. May atake sa pamilya natin. Dapat i-take natin seriously ito. Otherwise, kung itasantabi lang natin, ay okay, narinig ko na yan. Talagang eventually, papasok sa atin yung ginagawa ng kaaway. Kung hindi tayo magiging vigilant na hindi, may ginagawa ang kaaway, so lalabanan ko yan, mananalangin ako, gagawin ko ang pinapagawa ng Panginoon. The other thing is this, sabi doon, pass down generational curses. Ito, a generational curse is believed to be passed down from generation to another due to rebellion against God. So if your family is marked by divorce, incest, poverty, anger, or other ungodly patterns, you're like a generational curse. Narinig niyo na ba yung term na generational curse? No? Sometimes it is thing na tayo yung gumawa, kundi napasa na. No? Pag tinignan mo yung linya ng pamilya mo, ay, merong pamilya na meron kaming history ng mga sakit. Meron kaming sakit sa mga cancer, ganyan, o kaya sa puso. O kaya meron kaming history ng sumasakabilang bahay ang mga tatay o ang mga nanay. O kaya yung mga tita ay na hindi nagkakaasawa. O kaya hindi nagpapakasal. O kaya hindi nakakatapos. Or passed down. No?
Ang Panginoon po gusto tayong palayain dito. Amen. God wants to free us from all of this generational curses. No? The Bible says that these curses are tied to choices. Kung yun yung nangyari sa ninuno natin, sa pamilya natin, now we have the choice. We have the choice to make. Gusto ba nating ipagpatuloy ito? No? Ang mahirap sa dysfunctions ay ganito. Minsan, yung ayaw mong mangyari sa'yo, yung pa yung nangyayari. Ayoko maging katulad ng tatay ko na naglolo ko. Ayoko maging katulad ng tatay ko na humahampas or nang papalo or nang gugulpe. Nakikita mo na, ay ganito na ako. Ang bilis kong mainis. Ang bilis kong maganito. O kaya, no? Kasi akala natin, ayaw natin. Pero, pag hindi natin siya in-address ng maayos, yun yung mangyayari sa atin. Ganun, magiging ganun tayo. No? Sabi dito, Jesus came to free us from bondages of sin and even generational curses. No? Nga dun, whom the Son sets free is free indeed. If you have accepted, kung tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, kain. Actually, hindi lang kaya, kundi pinalaya ka na. Whom the Son set free is free indeed. That is the reality that we have to walk, to live by. No? And this problem in the family, it's not limited lang sa mga pamilya ng mga unbeliever. Hindi, kasi kuya, Christian na ako eh. But even Christian families, naghihiwalay. Christian marriages, nagbe-break. No? Christian families, nagkakaroon domestic abuse. Christian families, even anak ng mga pastor, hindi guaranteed. Though may blessing na ang kanilang magulang ay pastors, no? Na nagka-functions. Na minsan, this daughter or sons of pastors, nag-dinner kami last night, na merong iba, possible na sa suicide, ganyan, may mental health problem. Yung iba naman, nagkakaroon ng gender confusion, no? There's a lot of things. Even the pastor's family is under attack. No? At tayo rin, mga believers, tayo mga mananampalataya, under attack. Kasi kung si Satan, di lang naman yung tatarget ng mga unbeliever lang. O sige, ito kayo. Siyempre doon siya sa mga gumagalaw para sa Panginoon. Si Satan, naatakihin niya yung mga taong gumagawa para sa Panginoon. No? It could be lying and deception sa pamilya. I hope that we decide na it will stop sa atin. Amen? Pass down generational curses. Alright. Sabi dito, when we take God seriously, healing will start to flow. Kasi minsan, paano ka naging believer ng prayer, ng acceptance? Lord, I accept you as my Lord and Savior. It will not just end doon. Hindi lang yun. Kundi it's a daily battle of surrendering. Lord, kailangan ko yung healing mo. Lord, kailangan kita sa pamilya ko. Lord, kailangan kita sa pang-araw-araw. Paano ko lalagpasan yung mga stress sa school, sa trabaho, sa mga tao na nakaka-stress naman talaga? Paano ba ito, Lord? Paano ko mamumuhay ng nakalulugod sa iyo? No? Sabi dito, si Jacob, ang buhay niya, nung nag-wrestle siya with God, Jacob reconciled with Esau. Si Jacob, takot siya na baka mamaya, di ba, may technique pa nga siya na una, kalahati muna. O para pag may pinatay sila, may matitira pa. Tapos din, kalahating angkan naman niya. Ganun. Pero kahit may ganun siyang tactics nung ginawa niya, nakita niya na si God prepare pala ng heart ni Esau. Nag-reconcile sila, nagkabati sila kahit na ang laki ng galit ni Esau sa kanya. Kaya siya tumakbo, di ba? Sabi dito, Jacob went back to his home country. Si Laban, uncle, pinahayaan din siya na makaalis ng maayos. And God gave Jacob a new name, which is Israel. Now, you are no longer who you are used to be. Hindi na ikaw yun. Alala ko yung illustration ni Pastor Sur last Sunday. Nakilala dahil sa school. Doon ka lang nakilala, no? Now, this is what Jacob
This is what happened to Jacob, no? Naging desperate siya doon sa pagpapala na-encounter niya. Sabi niya, I know si God to. Yung ka-encounter ko ngayon, yung ka-wrestling ko. No? Pero hindi kita bibitawan hanggat di mo ko pinagpapala. Ang tanong sa atin, ayan, ito pala yun. Hindi ko pala na i-post. Question for us is this: how desperate are we to ask God to heal us? Gaano tayo kadesperado na tanungin at hilingin sa Panginoon na, Lord, bigyan galingan ng aking pamilya. Lord, heal my family. Lord, heal me. Heal. O gusto lang natin isang tabi na, hindi, ganyan na talaga yung mga yan. Hindi na magbabago yan. Yung sama ng mga ugali niyan. Nagalit na sa mga pamilya. Alam ko yun kasi dyan ako galing. How desperate are we? Ganun ba tayo ka-desperate kagaya ni Jacob? Na Lord, na-encounter mo kung ikaw na-encounter mo, may nagsisimulang pagbabago. Nung na-encounter mo si God, parang you see things differently. You perceive differently. You address and treat everyone differently kasi meron ka ng na-encounter mo yung pagbabago. So gusto mo siyang gawin. Pero minsan pagbalik sa pamilya, parang medyo Lord kasong hirap eh. No? This is reality even to me. No, right now from my parents, parent na lang si mama nasa Cebu, mga kapatid ko. And I keep on, we have dysfunctions sa aming family. No? Right? Pero gaano ba tayo kadesperado? Gaano ba ako kadesperado na ihingin sa Panginoon ang kagaling ko? No? Marahil maraming nag-i-exist na dysfunctions or even sin, mga kasalanan. Hinihingi ba natin sa Panginoon? Sabi dito, are we giving or offering families to God? No? Binibigay ba natin ang pamilya natin sa Panginoon? Lord, sa iyo ang pamilya ko. Itong magulang ko, kapatid ko, sa iyo to. Even yung bubuuin kong pamilya, itong mapapangasawa ko, asawa ko, anak ko, magiging anak. Amen. Magiging anak natin. Kakanak tayo. Mga gusto na mag-baby dyan, no? Ayaw, Alright? Even this, even the future generations that will come from us, no? Are we giving it or offering? Kasi hindi atin yan. Hindi atin yan. Nakakatawa kahapon, galing kami sa, ang tawag sa ganun, grand opening ng business nung ate nung friend namin. Sabi niya, kilala niyo naman yung sila. Sabi ni Pastor Sam, si Pastor Sam Bontilao, siya yung nag-dedicate ng business, nag-bless. Sabi niya, nag-share siya, Psalm 127, verse 1. Sabi niya, unless the Lord builds the house, the building, unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So still speaking about the business that we will offer it to God, and even the people, yung mga nag-work doon. Yan. Sabi ni Pastor Sam, if God is the owner, He is the protector. Kung si God yung may-ari ng business na yun, siya yung magpo-protect. Siya yung first line of defense. And I think, and I believe that this is true. Kasi galing to sa pamilya. Unless the Lord builds the house, the family that we're going to build, saan naka-founded yun? Ano yung foundation nun? Sa sarili nating pera, sarili nating kakayanan, skills na paano mag-parenting, sa mga YouTube at TikTok na pinapanood natin. No? Maraming tips dyan, maraming life hacks dyan. But unless the Lord builds the house, lahat ng labor natin will be in vain. Unless si God yung mag-watch over the family that we have, wala. Lahat ng pagbabantay mo in vain. Sabi nga, yung mga CCTV to, sabi ni Pastor Sam kahapon, hindi yan yung nagpo-protect ng business na ito, kundi nun din po sa atin. Kung si God ang may-ari at owner ng ating mga pamilya, God will be the one to... Amen? Meron tayong kaaway kanina, di ba? He's working 24/7. We have a protector, God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We have a God who protects our family, even yung manggagaling sa atin, even yung mga pamilya. Si God na nagpo-protect na. Hindi ko alam kung anong klaseng struggle ang nararanasan ng mga pamilya. Financial struggle, or even emotional struggle, conflicts, away, or even health concerns. Dalangin natin that right now will heal our families. God will protect our families. Si God ang
establish or nag-institute ng family, God will be the one to protect that. Amen. Hallelujah. Sabi dito, healing comes from God and starts from us. The Lord, Lord, ayusin mo yung ugali niya, Lord. Itong aking pamilya, Lord. Sila na lang baguhin mo, Lord. Tayo hindi pala willing magbago. Kagalingan natin ang gagaling sa Panginoon, tayo muna ang binabago. Tayo muna ang pinagagaling ng Panginoon. Kasi tayo rin ang aabot doon sa mga pamilya natin. Who will be the light na makikita nila? Sino ba yung magiging representative ni Jesus, Christ ambassadors sa mga pamilya natin? Kundi tayo lang. Kung magaling tayo, halimbawa sa simbahan, doon yung pastor daw, if a pastor is good in speaking, no, pero yung kanyang pamilya maayos, yung kanyang binubuong pamilya, yung mga anak niya hindi pala okay, baka may disconnect. No? May disconnect. Healing starts from us. Sabi dito, si Jesus, when he saw the crowd, merong isang tinanong siya, do you want to get well? Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time. He asked him, do you want to get well? Yung paralyzed man na nasa pool, na gustong gumaling, tinanong siya na Jesus, do you want to get well? And this man has been struggling for 30 plus years, or talagang lumpo na siya, paralyzed siya, hindi siya makagalaw. Minsan nagiging ganun yung sitwasyon natin sa mga pamilya natin na wala na kasing magbabago, Lord, 30 years old na ako, 31 na ako, yung pamilya ko ganito pa din. Almusal pa rin namin ay sigawan. No? Lagi na lang kami nag-aaway, lagi na lang ganito. Ang hirap. Walang marunong makinig sa amin. Hindi diyan ka. Ikaw yung marunong makinig. No? Wala kang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Nasa iyo. Pwede mong kahit na matagal ng panahon na nangyari na ganyan yung pinagdadaanan ng pamilya. Sabi dito, ang tanong ng Panginoon, hindi naman, ilang taong ka na dyan sa condition? Years? Okay. Sige, ikaw na lang papagalingin ko. Ikaw, 10 years? Hindi eh. But regardless of time, kahit gaano katagal ka ng ganyan, gaano katagal ng pamilya natin, ang Panginoon ang tanong ay isa, do you want to get well? Can we answer that with our own? Sagutin natin ng Panginoon, gusto ba nating gumaling tayo at ang ating pamilya? Gusto ba nating, do we really want to get well? No? The Lord will heal us. Tayo muna. Hingin natin ito sa Panginoon. The question is, are we willing? Willing ba tayo? Kaya merong participation na, ikaw ba? Kasi pwede namang pagalingin na Jesus. Okay, papagalingin kita. Thank. Galing ka na. Pero merong participation, may willingness. He's asking, do we want to get well? Sabi dito, we are powerless to change anything in this world, but our God is powerful. We have a powerful God. Amen? Amen. Hallelujah. May mga bagay na parang ang hirap baguhin. Totoo. Aminin natin na hindi natin kaya. Admit that we are powerless. May kanta pa ngayon eh. I am powerless, but my hope is in you. Sorry. Our God is powerful. Amen. Amen. Last, malapit na tayo mga kapatid. Kung merong generational curses kanina, we have a generational faithfulness of God. Amen? No? Ang katapatan ng Panginoon, it goes after generation. Hallelujah. Sabi dito, verse 19 ng Psalm 119, your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it endures. No? Yung mga psalmists, Lord, yung katapatan mo, it goes beyond our generation, even to the next. No? Sabi rin sa Psalm 105, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues generations. And sabi din sa Psalm 145, 4-7, one generation to another. So kung ito yung generation natin ngayon, naranasan natin ng Panginoon, we commend this word, kinukwento natin, sinasabi natin kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Passed down through the other generations. Sabi nun, they tell of your mighty acts, they speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will
your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Hallelujah. Grabe ang Panginoon. If there is a generational curse, there is a generational faithfulness of God. No? At makikita natin yan sa buhay ni Jacob. The promise came kay Abraham na naipasa kay and then kay Jacob. And then eventually Israel is a nation right now. Israel is the nation where Jesus came from. Tuloy-tuloy. Ang kanyang pangako hindi nawawala. Ang kanyang pangako hindi nagbabali-bali. Iisa yan, magpapangan sa atin. And makikita natin yung pagsunod ni Jacob kay God, yung nag-decide siya, the Lord, I want to take you seriously. I want to be healed. I want to surrender to you. Hindi man naging madali kasi nagkaroon pa rin siya ng favoritism. Favorite niya si Joseph among the sons. May favorite pa rin siya. But Joseph even nagsuffer siya. Nagselos yung mga kapatid niya, binenta siya, napunta siya doon sa Egypt. Tapos, madami siyang naranasan. But Joseph remained faithful kay God. Bakit kaya? Saan nang palataya ni Joseph na nanatili siya? Nung time na yung asawa ni Potiphar, nung boss niya sa Egypt, nung ano na raw, may pagganon talaga eh. No? Nag-aakinakit siya na makipagsiping sa kanya. No? Nang wala kasi yung boss nila. Tumakbo siya. Sabi niya, hindi ko magagawa yung detestable thing na yan kay God. Ang una niya accountability si God eh. Sabi niya, hindi magagalit kasi yung asawa mo kaya ayoko. Hindi, but his first accountability is the Lord. Saan galing yun? Jacob is his father. Malamang siguro shinare naman yun sa lahat pero baka siya lang yung naka-absorb ng sobra. No? Joseph remained faithful. And Joseph, na-promote siya ng Panginoon, alam natin yung buhay niya, eventually mga kapatid niya, tinest niya sila, and then Joseph reconciled with his brothers. Kasi sa ginawa sa kanya, pwede siyang mag-retaliate eh. Magugutom kayo, bahala kayo sa buhay niyo, kunin ko si Jacob tsaka si Benjamin. Yun lang, kunin ko na yun. Yung tatay ko tsaka yung kapatid ko sa ina. Yung buong kapatid niya. Pumatay sa tagutom, sa famine. But Joseph saved all of them. No? Sabi ni Joseph, di ba, sa buhay niya, maybe you meant it to be bad, pero ang gusto ng Panginoon, ay plano niya to. It's for the saving of many lives. No? Minsan yung mga nangyayari sa atin, akala natin walang ganap, walang kabuluhan, but God can use even the bad things in our lives, even our dysfunction, para ma-accomplish yung plan niya. Pero hindi ibig sabihin nun, we will not address. We will remain, let the door remain open, na wag nating saraduhan. Sabi nga ni Pastor Sur last Sunday, may mga bagay na kailangan nating saraduhan. Let's end this. Let's reconcile with those who hurt us. No? Ganun katapat, ganun yung generational faithfulness ni God. Naranasan ni Joseph. And because of that event, na nagka-famine, sinave sila, nabuhay yung Israel. Tapos eventually, nilabas sila ni Moses. And that nation, Israel, doon pinanganak si Jesus. Kasama yun sa magandang plano ng Panginoon. Kasama tayo ngayon dyan. God wants to bless families, heal our families. God wants to multiply our families. Mahal ng Panginoon ng mga pamilya natin. And last is this. Tawagan natin ang ating worship team. Let's end with this slide. When we get serious with God, we allow Him to heal every part of our family. When we get serious with God, we allow Him to heal every part of our family. Yung mga bagay na akala natin wala ng solusyon, pero ang Panginoon ay kayang magbigay ng kagalingan. Amen. Like Joseph, just like Jacob, now let's take God seriously. Let us not wait until we are 90, no? But rather, let's surrender it to God. Lord, we have this unsettled emotion or unmet needs from my family. Lord, naiintindihan ko na it could destroy my future family kung dadaling ko pa to sa pamilya ko.
Lord, I know na minsan may mga ugali ako na nakaka-apekto sa iba o hindi nakakalugod sa iyo. No? But Lord, I want to allow you and to ask you, heal every part of me and even of my family. Can we all stand? And let's seek the Lord and let's ask God, let's surrender to God yung mga bagay na mayroon tayo. Mga dalahin natin. Let's sing this song yung kanina. Magpamold tayo sa Lord. Yes, Lord. Sing that again, the chorus. Let's be our prayer. Take me, God, mold me, you fill me, I give my life to the potter's hands. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to Father's hands. Father God, Heavenly Father, we come to you right now, Lord. Jesus, Lord, just like Jacob, God, we are desperate, Panginoon, to ask you, Panginoon, to heal our families, God, to mold us, Lord. Kami rin, Panginoon, na magsimula itong healing mo sa amin, oh God. Panginoon, there's a lot of pain, there's a lot of negative experiences, God. There's a lot of factors, Panginoon, na hindi namin, na dahilan, Lord God, kung bakit hindi kami makaabot sa pamilya namin, hindi kami makaranas ng kagalingan. Panginoon, tulungan mo kami, oh God, na unti-unting ibigay sa iyo lahat ng ito, Lord. Surrender it all to you, oh God. Lord, take us, Lord. Lord, napakadami pa na gusto mong gawin sa buhay namin. Napakadami pa na gusto mo naming maranasan. At maybe this is the only thing, Lord God, na naghihinder sa amin to experience more of you, oh God. This problem that we have in our families, Lord. Our personal hurts and pains, Lord God. Our discouragement, oh God. Or even anger, Panginoon. Heavenly Father, God, alam namin hindi ito madali, Lord. Actually, it's impossible for us, God, to address. But right now, God, we just want to ask of you to tap, Lord God, in your power, oh God. With you, Lord, nothing is impossible.
Nothing is impossible. You can our families, oh God. You can restore our hearts that are broken, Panginoon. Our minds, Lord God. Our ways, Lord God. Our belief system, Panginoon. Even our dysfunctions, Lord. You can restore us, oh God. Panginoon. Right now, you want to free us. Gusto kong palayain sa mga bagay na ito, Lord, na patuloy sa amin, na maranasan ka. It will not be easy, God, but Lord, start. Help us to start, Lord God, to step your healing, Panginoon, sa mga pamilya namin. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming mga pamilya, oh God. Some of them, they don't know you yet, hindi ka pa nila tinatanggap bilang Panginoon na tagapagligtas. Some of them, Lord God, they nalalayo sa iyo. Some of them, oh God, are believing. Some of them, naniwala na pero tumatalikot. Some of them, Lord God, are deceived by the enemy, tempted by the enemy. Heavenly Father, Lord, sa mata namin parang wala nang solusyon, but God, we just want to ask you, Lord, just like what it is said, God, in your word, we know what to do, God, but our eyes are on you, Lord. For our families, Lord, hindi namin alam kung anong gagawin, hindi namin alam paano magsisimula, but Lord, our eyes are on you, God. Only you can bring healing. Only you can bring restoration, oh God. Only you can change hearts, Lord. Hindi kami yung magbabago. Hindi kami yung magbabago sa kanila, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. We ask of you, Lord, just like Jacob, God, we are desperate, Lord. We will not let you go, Lord God, until you heal us, Lord. Until you heal us, until you restore us, God. We want to you, God, even as we make our own families in the future. Panginoon, ayaw na naming dalihin namin noon. We just want to unload it and release it to you, God. Thank you, Jesus, because you said in your word that we should come to you, all of us who are weary and heavily laden, God, and you will give us rest. In you alone, there's rest, there's peace, Panginoon, despite of every experience that we have, Lord. Give us wisdom, Lord, on how to address, how to start with our family. And right now, we receive your healing sa amin. We receive your love, your conditional love. We receive your forgiveness. We receive your restoration sa amin, Lord. We receive your peace that transcends all understanding, God. We receive reconciliation, Lord. Holy Spirit, minister to us and speak to us right. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Tataas namin bawat pamilya namin that we represent here or online, even those na di namin nakakasama, Panginoon, we lift every family, even yung mga pinagmiministeryohan namin, families of the students, families of the communities, oh God, families of the kids, Lord, they are struggling, Lord God. Heavenly Father, we pray that they will come to you, that they will you, God, that your love and comfort, Lord, cover them, God, cover every family, so God, that every family will be committed to Christ, our life source, God. Hallelujah. Lord Jesus, tulungan mo kami. And Lord, palakasin mo rin ang aming spiritual family, this church, Life Source. Strengthen us. Help us, God, to create a safe space of us, Lord. To not be emotionally absent, God, but Lord, to be willing to listen, God, to one another. As we carry each other's burden, God, as you said in your word. And we know that we have you in our midst. We have you as our God. You are the head of our church. And you are with us, God. You lead us, you guide us, Lord. And we know that we are not alone. You walk beside us, oh God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you. Panginoon, dalangin namin ang pagpapala sa bawat isa na narito ngayon, sa mga pamilya, even sa mga wala, Panginoon. Samahan mo kami for the rest of the week. Help us, God, to apply the truths that we received today. We thank you, Holy Spirit, for speaking to us, for opening our hearts despite of the very sensitive and hard topic this morning. Lord, na alam namin that you would penetrate, that you would bring healing, Lord God, bring comfort to each hearts right now. Hallelujah. We lift everything to you, Lord. Pagpalain mo bawat isa the week. Samahan mo kami and let your love and comfort and strength be upon us, God. We bless you. We bless you. We bless you. We worship you, Jesus. We pray this in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All right. Okay, so let's be remember what
ano nga po ulit yung nagko-cause ng defects and dysfunctions sa atin tsaka sa family. And of course, kailan po ba nagsa-start yung healing? Kailan po nagsa-start na mag-heal or yung healing will start to flow? So it is when we take God seriously. And so we should be remembered that healing comes from God and starts from us. Ayun. So here in Life Source, we celebrate life together. So we just wanna greet po yung nag-birthday just recently, si Angel, nasa online. And of course, yung ating nanalo sa yo-yo contest. It's a national yo-yo here, Ken. So, we would like to invite you to be here in front pag we pray ka namin and even si Angel. So, let's call on Pastor A to pray for them. Sige po, tayo po tumayo. Halika, Ken, pag-pray ka namin. Salamat sa Lord. Happy birthday, Sister Angel. Tapos, congratulations, Kuya Ken. At the same time, we thank God for healing EJ dun sa kanyang karamdaman. We also want to pray for Angel na nasa hospital pa pero pagaling na. At sino mang may si Aliyah pala. Si Angel pala yung hinali. Si Aliyah. Now we pray for her. At sino pang merong karamdaman ngayon, nyo lang, sabihin nyo sa Panginoon, si Ate Angie, tapos kung meron kayong relative na, si Pastor Jess, no? Pagbarko, yung mga ganyan, sino pang may urgent prayer request, sama natin sa panalangin sa oras na ito. Sige po, sabay-sabay tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, that you are the God who heals our dysfunctions, Lord God. You're the God who strengthens us, and we can life because of you. Thank you, Lord, for the healing. Thank you for blessing days. We pray for blessing kay Sister Angel, Lord God. We pray in all aspects of her life, Lord God. Physical, emotional, financial, relational, and spiritual, Father God. Lord, greater things are yet to come sa kanyang buhay. We know that your love and your blessing will be upon her right now. Lord, online, we pray for the Holy Spirit. Touch her today and her family, Father God. Allow her blessing sa family and sa kanyang work, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay that she will experience your powerful plan sa kanyang buhay. Lord, thank you for wins in our life, Lord God, in our lives, Lord. Salamat kay Kuya Ken sa pagkapanalo niya ng yo-yo contest. We thank you for the skill, Lord, and even the skill you have given, Panginoon, para mag-glorify kanya, hindi lang para lalakas yung kanyang self-esteem, yung kanyang skills, but we also pray that you will use this so that he can be a witness, he can be a light for other people, Lord God, that other people will talk to him, Panginoon, ma-share niya yung skills niya, may turo niya sa ibang mga tao. Pagpalain mo rin ang kanyang hanapbuhay, pagpalain mo ang kanyang spiritual relationship with you, ang kanyang physical na katawan, Panginoon. Ganon din ang kanyang pamilya. Salamat po. Salamat sa tagumpay, Lord. Father, we thank you for healing EJ. Salamat po. We rejoice in you, God. You're the God who heals. Lord, we pray for healing for Aliyah in the name of Jesus. Continue to heal her, Lord God. Nasa hospital sila. We pray that you will provide their needs. Restore that child, Lord God. Let there be wholeness in Jesus' name. Ganun din si Ate Angie, Lord, we pray for touch in her body, Lord. Strength and wisdom and peace and grace, Father God. Ilabas mo, Panginoon, yung mga dapat ilabas sa kanyang katawan. Ganun din sino mang may karamdaman sa amin, sa nasa online, Father God, that your healing touch be upon us individually and our families. We pray for Kuya Jess sa kanyang prayer request, Lord, sa kanyang trabaho, sa pagsampa sa for protection, guidance, and strength and wisdom. May his life be a blessing to people na mamimit niya in favor sa mga employers, Lord. Bless us, Lord, today in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. We rejoice in you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, everyone. Congrats, Ken. So, ayan, we will now proceed with, si Baby Ana po, next week yung birthday niya. Though we will celebrate. So, ayan po, in our screen, ang ating out session. So,
We may now proceed po sa ating mga breakout session. So yung online will be assigned. And yung mga on-site, alam na po natin yung groups natin. Let's go!